So guys, good morning. Tuturuan ko kayo kung paano mag-order ng PSA online. So first is open yung Google Chrome nyo. Then pwede din naman sa laptop. I'm using only mobile no, para mas mabilis. And yun, open yung Google Chrome nyo, type nyo PSA online applications or PSA online appointment. So may makikita kayo, allow nyo lang guys, pop up. Tapos yung pinakauna, yung kulay green, tapos click order now. Then meron tayong 4 types ng certificate: birth, marriage, ancestral, and death. So every time na magpipili kayo, click nyo yung dalawa, I consent and I agree. Tapos kapag nakapili na kayo ng birth certificate, click nyo yung continue. So may dalawa dyan, my own birth certificate for someone else. Kapag para sa sarili mo, for my own birth certificate, for my own birth certificate. Pag sa iba, for someone else. So ayan po yung mga dapat yung i-ready. Yung nasa screen na kulay green. I-ready nyo po yan para during the fill out po. Tapos kaya yan, fill out nyo yung pangalan nyo, status, yan. So habang nagpipilat kayo guys, remind ko lang na kailangan nyo ng valid ID, and of course email address, and of course your contact number. Importante yan. But this one no guys, habang nagpipilat ako ng personal information, hindi yan totoo. Pinapakita ko lang dito kung paano yung process. So ayun, select type of ID dyan guys, kung anong ID meron kayo na hawak. So it should be valid ha. Tapos yun, sabi dito your first name, of course personal details mo yan, yung kanina. Tapos yan guys, in-uncheck ko, nakita yung blue, ibig sabihin kapag walang pangalan doon sa birth certificate, check nyo yung pangalan ng tatay nyo. Kung wala, i-check nyo. Pero kung may pangalan naman yung tatay nyo sa birth certificate, uncheck nyo. Tapos fill out the details. Tapos ito, pangalan ng mama nyo, nanay or mommy. So ayan, mother's name, first name, your mother's first name, your mother's next one is your mother's middle name. So guys, yung pagkadalaga yan no. Tapos your mother's maiden last name. So ayun, pagkadalaga pa rin yan ng mama nyo. So kung anong original name ng pangalan ng mama nyo during sa pagkadalaga, yun ang ilalagay nyo. So your birth country, kung saan kayo pinanganak, of course Pilipinas lang guys. Tapos birth province, so pag nasa Manila, Pasig, Marikina, Metro Manila po ang ilalagay nyo yan. Quezon City, Metro Manila pa rin yan. Kapag mga province naman like Visayas, Samar, of course province nyo is kung anong province doon na naka-indicate sa area nyo. Tapos municipality, of course city yan, lalagay nyo. So this one, tinatanong kung anong purpose of your request. Kung wala naman dyan sa nakalagay sa screen, pwede yung click na others. So kunwari others, school lang, yun, school lang nilagay ko. Tapos ayan, nakalagay sa taas, meron select type of delivery option. Meron tayong national door to door, meron pick up. So usually pag pick up from Manila lang yan. I suggest pag door to door na lang i-click nyo. Ang purpose naman natin talaga ngayon na gumamit tayo ng online is para mas mapadali yung buhay natin. Since nagbayad na lang naman tayo, door to door nyo na para walang hassle. Next is recipient. Of course, kung sino yung magre-receive. So if I were you, lagay nyo na lang pangalan nyo. Tapos ayun, contact, home address ng lugar na pagpapadalhan. Kailangan guys, kompleto yung lugar na at saka nahanap agad yung lugar nyo para doon din ilalagay. Tapos mobile number, lalagay nyo. Importante yon. So yung mobile number nilagay dyan, kung hindi yan akin. So nanghula lang ako dyan. But yung email address na nilagay ko dyan is personal ko. Nilagay ko dyan para makita nyo lang yung na legitimacy ng transaction. So ayan. Tapos sabi dyan, kung sino mag-receive, I am the only one or I want to someone else. Click nyo lang I want to assign someone else para kahit wala kayo, ma-receive ng ibang tao. Kasi yung I am the only one pag nandiyan ka naman pwede mo ma-receive kahit yung I want to someone else to receive, ma-receive mo pa rin pag nandiyan ka. So ayan, continue mo lang guys. Tapos ayan, makikita niyo yung QR code, tapos birth certificate, order number na sa taas. Tapos nakita nyo may nag-pop out sa taas.
Ayun, sa PSA nagpapa-out na sa email, pumasok niya. So, here's are the merchants po na pwede kayong magbayad. So, pwede ka sa GCash, Paymaya, Bayad, 7-Eleven, Bayad. Yun, Palawan, Banknet. So, yun sa email kanina, papakita ko lang. Ayan, nakareceive ako ng dalawa, your order receipt. Tapos may reference number. Ayan po. Tapos ilang copies, one, anong type, birth certificate, tapos amount. So, makikita nyo sa email address nyo. Kung check nyo sa email nyo kung gusto nyo makita yung reference number. Kung magbabayad kayo sa 7-Eleven, sa Palawan. Pero kapag nagbayad naman kayo sa GCash guys, no need na. Click nyo na yung GCash, mag-automatic na po connect yun doon. Kasi maglalagin kayo, yung password nyo, mag-automatic na po doon. Tapos mag-auto-deduct na po yun. Yun. So, mas maganda. So, bago kayo dapat mag-open na online, dapat yung GCash yung may laman na. Tapos yung email nyo, of course, dapat valid. Para makita nyo yung transaction. Kaya lang nyo ma-receive sa email, baka kasi yung iba walang GCash. At least kaya pwede silang magbayad sa Palawan, 7-Eleven. Dadalhin lang nila yung reference number. O kaya i-scan lang nila. Diba kanina may nakalagay, may nakita kayo na QR code. Pwede nyo yung ipa-scan doon para mabayaran sa 7-Eleven. Ayun, scan nyo lang yung sa taas. Ayan, yan. Pwede nyo ipa-scan yan doon sa 7-Eleven. Pero pag hindi nag-progress, pwede naman yung reference number. Ayan guys, kung paano magbayad po ng PSA through online. Salamat po.